sa motovlog na to, ipapakilala namin yung mga ginagamit namin ng motor, yung tips namin sa inyo. Ito namin na ikwento muna sa inyo, paano ba nagsimula na mahilig tayo sa pagmotor? Paano simula yung hilig mo sa motor? Kasi ito talaga yung naunang maging mahilig sa motor. Noon pa, gusto mo na bago ka pa magbuntis. Bago pa ako magbuntis ulit. Oo nga, no? Oo. Talaga nagpaalam na ako sa'yo na, baby, pwede ba akong mag-ano ng big bike? Oo diba? nga, oo nga. Alala mo yun. Tapos gustong-gusto ko, nas weird na weird ka sa akin. Pero ngayon, mas addict na po siya sa akin. So, ganun talaga. Oo nga. Ganun talaga ang impluensya ng asawa. Siyempre, gusto mo samahan sa mga adventures niya. Nung una, siya talaga yung naging mahilig sa motor. Ako talaga, hanggang bisikleta lang ako. Ayoko talaga motor kasi para sa akin, delikado siya. Wala rin akong nagawa. Hindi rin. Paano ba nagsimula? Eh, nung una, naalala mo, nung sinasamahan mo pa lang ako magmotor, sa kotse ka lang. So, bumili tayo ng intercom. Bumili kami ng intercom. Tapos, nasa kanya yung isa, pero nakasakay siya sa kotse. Sakay ako sa kotse. Pinapanood ko lang sila habang nagmumotor. Tapos, ako lang yung tagasabi, ingat dyan ha. May sa likod mo, may ganyan, may motor, may kotse. Ako lang yung taga-monitor palagi. Hanggang isang araw, nataon naman na merong scooter sa bahay na walang gumagamit na. Yung Vespa na puti. Yung Vespa na puti. Sabi ko isang araw, sige, ba't kaya, samahan kita, gamitin ko itong Vespa. Hindi ako makapaniwala talaga na gusto niyan sumama. Kasi ayaw niya talaga ako samahan. Kahit ako rin ngayon, hindi ako makapaniwala na nahilig din ako sa motor. Na hindi ko talaga ine-expect. Kasi ayoko talaga siya nun eh. Parang delikado talaga siya sa akin. Parang no talaga. Talagang hindi mo ako mapapag-motor. Pero siguro, iba talaga yung influensya ng pag-ibig kapag, Kunwari, ginamit mo pa ako. Hindi, pero syempre, masarap din talaga magmotor. Tapos sabi ko sa kanya, halika, subukan mo tong Rebel. Parang mas bagay sa kanya, mas malaki, di ba? Malaki. Parang yung Vespa parang medyo bitin eh. Ganun eh. So, actually, nag-ano na ako noon, nag-aral na ako ng manual. Pero parang, tamad-damad talaga ako. Parang, bakit ba ako magmamanual eh? Sarap-sarap ng automatic. So, binili ko yung DCT na Honda 1.1. Tapos, pumunta tayo dito. Pero nakakotse ka lang. Nakakotse, tama. Tapos, hindi ko sinabi sa kanya na i-deliver na yung isa kong big bike, yung NG750X. Honda NG750X. Tapos sabi ko, sino magdadala niyo? Iuwi mo na. Inuwi niya! Sa ending, ako nag-uwi no Honda Rebel niya. Siya naman, inuwi niya yung bago niya NC750X. Mabagal lang naman ako magmaneho at maingat. Kaya, naiuwi ko naman siya ng safe. Matic 2 Manual. Hindi tayo makapili ng mga gusto nating motor kasi nga, manual siya. So parang tamad tayong mag-manual. Kaya ayaw namin bumili ng mga manual motor. So one time, napag-desisyon na namin na humiram ng mga manual na motor sa mga gusto naming brand. Swerte kami, maraming mga nagpahiram sa amin ng mga motor. Unang-una dyan yung Triumph. Diba? Pinahiram tayo ng Trident at saka Street Triple. Nung na-try namin, nagbagong isip namin kasi napakadali niyang gamitin. Tsaka isa pa, naalala ko, inaantok ka automatic. So parang yun pa yung isang problema. Antukin talaga siya. Lalo na syempre pag nagmumotor ka, malamig, mas mahaba, yung hangin. mga 2 hours, 3 hours sa yung hangin, umampas lang sa katawan mo, sa mukha mo. Syempre nakakaantok talaga. Experience namin na madali lang pala, basta matutunan mo lang ng maayos, di ba? Alam mo lang kung paano yung gagawin. Yung mga safety precautions na kailangan mong isipin palagi para hindi ka ma-accident. So after noon, napabili ako. Dahil doon, napabili siya ng Trident 660. So yun ang gamit ko, yun din ang ginagamit ko pag mga city driving na. Kasi yun nga, medyo magaan siya, abot mo yung height. Yun yung importante, friendly sa mga ka-height ko, di ba? Tsaka madali siya singit-singit sa traffic. Maliit lang. Yung filtering, wala kang magiging problema. Yung next, pinahiram naman tayo ng Ducati. Pinahiram mo sa amin ay yung full throttle na Scrambler 800. Yun naman,
Iba din yung power niya kasi first time na makatry ng Ducati. Si Jen medyo na-overwhelm siya nung una niya na-try yung full throttle na yun. Kasi iba yung takbo yung sabi ko, hindi ganun ko friendly, pero parang hindi pa rin ako kasi talaga sanay. Kasi rin yung full throttle na edition na yun, parang tune talaga siya pang race. Okay, ganun. Kaya siguro ganun, medyo nagulat kami dun sa power niya. After nun, pinahiram tayo ng night shift. Oo, night shift Monster. Naman. Yes. Natatakot na ako. Natakot ako sa kanya. Pangalan pa lang nakakatakot na. Pero sa totoo lang, pag sinakyan mo siya, okay lang naman. Makakontrol mo pa rin kasi siguro yung height niya mababa lang din. Hindi naman siya ganun kabigat. Kaya rin siguro maraming babaeng bumibili nun. Yun, isang dahilan daw kung bakit preferred yun ng mga ibang lady riders. Diba? Tapos nun, nagustuhan ko na yung night shift. Nakasama ko yung Oo, Scrambler. nagustuhan mo yung Scrambler. Gusto mo na sanang bumili. Hiniram na natin. Dinala namin dito. Dinala natin ang Kaliraya. Saka isa pa, wala silang stock. So parang feeling ko, hindi para sa akin kasi wala silang stock. Tapos namamahalan ako. Baka hindi na talaga. Baka para sa'yo. Kaya ang nangyari, ending, para sa akin nga talaga. Pero hindi night shift, kundi Icon, Ducati Scrambler Icon. Pero sobrang happy ka dito. Oo naman, syempre. Regalo mo to sa akin eh. Kaya happy talaga ako. Tsaka na-inlove ako dito sa bike na to. So, para sa akin, hindi siya considered sa big bike eh. Middleweight lang siya. Yun na nga tayo, middleweight na dyan siya dalhin. Powerful talaga. Siya na talagang tumakbo. Maging free at mabilis. Ayan o, Born Free nakalagay dito. Born Free 1960. Born Free! Luma! Luma! Try and try until you buy. Alam mo, nung nag-training ako sa isang riding school, yung coach ko doon, si Coach Alex Gregorio, hello sa'yo, Coach Alex. Sinabi sa akin na mag-try kayo na iba't ibang klaseng motor, tapos try nyo rin to. Kasi yung Ducati, di ba, first speed naman, iba yung engine, ganyan. Tapos yung BM naman, mag-try din kayo kasi iba yung comfort. Siyempre, natakot ako kasi BMW. Oo nga. Teka lang, hiram lang naman eh, sasakyan nyo lang naman, try nyo lang naman. Sige, pinahiram naman na tayo ng ibang mga, pwede tayo manghiram. So naghanap kami ng kakilala namin doon. Tapos pinahiram kami ng GS 750, tsaka GS 800. Yes. Kay Thor, hi Thor! Thor, thank you. Tapos, ni-ride natin sa South. Oo, dinala natin sa expressway. Batangas. Papunta dun sa Kapusod. Oo, nagpunta kami. Ni Sir Howie Severino. Nakita namin yung ganda ng kanyang lugar dun. Sa Batangas, tama ba? Batangas? Oo, sa Batangas. Yes. Pagkatapos nun, syempre na-experience na namin yung BM. Ayun na. Naniwala na ako dun sa comfort. Talagang kahit gaano kahaba yung ride namin, parang walang kapagod-pagod. Alam mo yung parang kang nag-automatic lang. Dito wala talagang kaproblema. Walang problema. Sa totoo nga yung comfort. Iba talaga yung comfort. At ngayon, gusto namin ipakita sa inyo yung aming mga babies, ang aming mga motorcycle. Sige. Okay, so ipapakilala ko sa inyo. Walang pangalan tong motor, pero... Oo nga, bakit walang pangalan ng mga motor natin? Nakakaisip eh. Siguro dapat isip tayo ng pangalan. At kung may mga masasuggest kayo na pangalan, ilagay nyo lang dyan sa comment section, okay? Ayan, so ito yung Ducati Scrambler Icon 2024. Anong tawag sa color na yan? Pangalan tong kulay na to ay Jade Green. So, syempre, after dun sa pangalan ng anak namin, si Kaylan D, ito yung nag-ride ako. Syempre, gusto ko happy thoughts lang na isip ko siya. Ayan, pinili ko to. Yun, sige, pakinggan naman natin. Pinalagyan namin siya ng ganito, ang Chigi A05 Lite Motorcycle Smart Riding System.
At oo, nandito yung mga modern na safety features na hindi kayang offer ng mga stock na motor. Nandito yung makikita mo yung tire pressure niya na napaka-importante na dapat lagi check every time you ride. Speedometer, naka-screen mirror to sa telepono mo kaya safe na safe yung phone mo, hindi mo na kailangan gamitin sa handlebar at i-absorb niya lahat ng vibration. Meron siyang front and rear cam na napaka-importante na nagre-record siya pagka-start mo pa lang nung makina. Actually, pagka-on mo pa lang, mag-start na siyang mag-record. Yung signal light, auxiliary lights na napaka-importante pagka nag-night ride. Itong bar and mirrors na tinitis ko na ganito kasi mas maganda yung itsura na nakaganito na parang wala siyang tenga na Mickey Mouse. So pinili ko siya nalagay dito sa ibaba kahit na medyo may learning curve sa umpisa pero nasanay na rin ako. At mas maganda yung itsura niya na nakaganyan. Si Papa, sabi ko sa kanya, Papa, hindi ka ba nahihirapan? Style ba muna bago safety? Actually, oo, yung mga ibang ginagamit nga ng motor na to medyo nahihirapan dito pero ganun talaga eh, mas maganda yung itsura niya kaya hayaan mo na. Ayan, okay. Sige. Ay ko naman. Okay, so ito naman yung aking F800 GS BMW. At ano ba? Well, nung una wala naman talaga akong plano talagang maglagay na ng kahit ano dahil gusto ko lang may malakas akong aux light. At yun lang. Tapos importante yung crash guard, yung sabi ko, yun lang ang gusto ko. In case lang, wag naman may mangyari sa akin hindi maganda, at least protected din yung bike, diba? So, may crash guard siya, tapos aux light. Ano pa ba? Yes, anak! Hi! Ito pa, yung gulong pala. Yung ating tires, pinapalitan ko ng Scorpion Rally STR dahil madalas ko siyang ginagamit off-road eh. Yes, anak! Yes! Oh, Byung! Motorcycle! Can you say motorcycle? Can you say motorcycle? Can you say motorcycle? Ay, sus Mario. Madalas ko siyang dinadala off-road dito sa Tanay. Kaya pinapalitan ko siya ng tires. Scorpion Rally STR. Tapos, sorry, ano? Front and back. Tapos, of course, meron dito yung sige lang. Ride the motorcycle. Vroom, vroom! Vroom, wow! Look, Ate Che, so riding the motorcycle! Wow! Ayan. Model. At, syempre, yung ating Chigi AIO 5. Ang ating smart display. Importante na ito din sabi ni Dennis kanina. Ang dami nating madami mga kulang sa mga motor, diba? Parang yung mga motorcycle na bago, hindi naman lahat na ibibigay niya eh. Hindi naman lahat ng features meron siya. So ito, meron siyang tire pressure monitor. So importante na nalalaman mo kung ano na yung pressure ng motor mo, malambot na ba, okay na ba, pwede na bang ibiyahe. So ako, kung hindi pa ako nagpakabit nito, hindi ko malalaman na sobrang lambot na pala ng gulong ko. Importante yun, yung mga blind side, nakikita pa rin natin. May camera siya, front and back. Tapos sa gilid, meron din siyang sensor. Ano pa ba? May GPS. Hindi mo na kailangan yung phone mo kasi syempre minsan, di ba, yung vibration ng motorcycle, nakakasira din siya ng telepono. Especially ng camera. Ng telepono. Ano pa ba? Yung side mirror, konting upgrade lang. At ito yung asawa ko, kinabitan ako ng lalagyan ng camera. Tsaka, pinilhan niya ako ng bag. Bag. Lagi kasi ako maraming dala-dala. Ewan ko ba? Parang gusto ko dala yung buong bahay pag nagmamit ako. So, mayroon akong bag. May suot-suot pa akong bag. Ganyan. Siyempre, diba, lalo na pag malayo, kailangan may dala kang extra t-shirt.
May towel ka, may toiletries ka, may tubig ka, wala man mabilhan, diba? Yung mga ganon. Tools, importante, diba? Sige, try naman natin start yung motor. Okay. Ayun, so okay. Ngayon, nakilala niyo na yung mga bikes namin. Kwento na namin yung kung paano yung passion namin sa motor ay simula. Paano ko na-influensyahan. Ayun, gusto na yung pasalamat sa lahat ng mga nagpairam sa amin ng bikes. Simula pa lang sa Triumph, Ducati, BMW. Thank you sa Maraming inyo salamat lahat. sa inyo. At syempre sa mga nagko-customize ng aming motor. Si Marvin Mangulagna ng MM189. Naku, napakabait. Marvin, napakagaling. thank you sa Thank lahat. you. At ayun, sana marami pa tayong mga projects na gawin in the future. See you sa susunod na motovlog namin and sa susunod ipapasyal na namin kayo. Oo, samahan niyo kami mag-ride sa susunod na motovlog. Bye! Bye!